Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay nakikita niyo po sa inyong screen ang Aralin 5, pero ang totoo po ay Aralin 6 na po tayo. Kasi pinapalawak po natin yung nakalagay po sa libro. So Aralin 5 po ang nakalagay dito sa inyong screen, pero sa inyong video ay nakalagay po ay Aralin 6 na po. Okay, so ang ginawa po natin kasi ay pinaghiwalay po natin yung ibang tinatalakay, ibang usapin, nang sa ganun ay mapalawak po ang inyong kaalaman. So dadako na tayo ngayon sa pangalawang pagdadalisay. Ang unang uri ng pagdadalisay ay ang pag-a-ablution o pagsasagawa ng wudu. At ang pangalawa ay ang pagsasagawa ng ghusl o ang pagligo po. Yan po. Yan pong pangalawang uri ng pagdadalisay. So, tatlong uri pang pagdadalisay at inshallah sa susunod po na pagkikita natin ay kukunin na naman natin ang pangatlong pagdadalisay o panghuli na paraan ng pagdadalisay, at ito po ang tinatawag na at-tayammum. Okay. So dito, mahigpit na iminungkahi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim na maligo ng lubos sa mga araw o sa araw ng Biyernes kapag ang isang tao ay bagong yakap sa Islam. So dito mga kapatid, obligado ba ang pagligo sa tuwing araw ng Biyernes? O kaya ay sa taong yumakap sa Islam? So dito po ay nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama, pero ang pinakamalapit po sa tama ay hindi po obligado na paliguan o kaya ay maligo po ang mga bagong yakap sa Islam. Kasi talagang ginagawa naman po nila yan bago pa sila mag-Muslim. Meron lang mga katibayan na ang ilan sa mga sahaba ay inutusan na maligo, ika nga, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi po naitala o naisalaysay na lahat ng mga sahaba ay naligo sa tuwing sila iyayakap sa Islam. Si Qais bin Asim ay nagsabi, nagpunta ako sa propeta upang tumanggap ng Islam. So gusto niyang mag-Muslim. So si Qais ibn Asim ay pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabihan niya ako na maligo ng lubusan sa pamamagitan ng tubig ng sidr o tubig at sidr o dahon ng punong lote. So isa itong dahon na ginagamit din sa pagligo sa patay. Okay, so dito ay naisalaysay ni Qais bin Asim na inutusan siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maligo. Pero hindi ito katibayan na obligado po sa mga magmumuslim na sila ay maligo. Meron tayo minsan nakikita po sa social media na pinaliliguan po ng mga ilan sa ating mga kapatid na mga nagmumuslim sa kanila, pinaliliguan nila. Ang tama po, kung tutuusin, hindi po sila dapat ang maliligo sa kanila. Bakit? Hindi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang naligo sa kanila eh. Inutusan silang maligo. Yung nakikita natin sa mga social media, sila yung nagpapaligo doon sa tao. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang nangyari sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino man ang kukunin niyang basihan ang bagay na ito at gusto niyang paliguin ang mga bagong yakap sa Islam, so utusan niya na maligo na sila. Pumasok sila sa CR o pumunta rin sila doon sa lawa o mag-shower sila. Ganun dapat, hindi yung ikaw ang kukuha ng balde o palanggana tapos paliliguan mo yung tao. Para mo naman sinasabi na hindi marunong maligo yung tao. Di po ba? So hindi po ganun. Okay? So dito, kinakailangan sa mga kababaihan na dalisayin ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng ghusl upang maisagawa nila ang pagsasala pagkaraan ng kanilang regla o pagkatapos ng kanilang pagdurog o sanhi ng panganganak. So ganoon din po mga kapatid sa mga kababaihan. Pagka dumating po ang inyong regla at pag natapos na po ito o kaya ay dugo sanhi ng panganganak, ay kinakailangan nyo na pong maligo. So obligado po yon. Okay? Ang pagdadalisay sa pamamagitan ng ghusl ay kinakailangan din sa mga pagkakaroon o pagkakataon na nilabasan sa similya habang natutulog o nagkaroon ng wet dream. Ika nga, nakita niya sa panaginip na siya ay nakipagtalik, pagkatapos ay may lumabas sa kanya. So pagkagising mo ay obligado po na tayo ay maligo. At ang ganito mga uri ng karumihan
kapag pinagsama-sama ay tinatawag na al-hadath al-akbar. Okay? Ang tawag dito ay al-hadath al-akbar. Ang al-hadath al-akbar, ito yung malaking nakakasira ng wudu na hindi po sapat na magwudu lang po tayo. Ang ibig sabihin, kinakailangan natin maligo. Ang tawag doon, kapag malaking nakakasira ng wudu, ang tawag doon ay al-hadath al-akbar. Okay? So al-hadath al-akbar, nasira yung wudu mo pero hindi sapat na magwudu ka. Kailangan mo maligo. Mayroon naman tinatawag na al-hadath al-asghar, maliit lang po siya. Ibig sabihin sapat na po na magwudu tayo at hindi na po kailangan na maligo, kagaya na pag-utot, pagtulog, pag-ihi, pagdumi, pagkain ng karne ng kamil. So dito ay ang tawag doon ay al-hadath al-asghar at hindi po al-hadath al-akbar. Kasi ang akbar po ay malaking nakakasira ng wudu na kinakailangan natin maligo. Ang paghugas ng pribadong bahagi at wudu ay kinakailangan sa mga pagkakataon na ang pangkaraniwang mga likido ay lumalabas. Dito mga kapatid, dito sa inyong libro na ito ay medyo maiksi po yung pagpapaliwanag sa pagligo. So medyo palalawakin ko po to. Kaya minumungkahi ko po sa mga aking mag-aaral na mag-take note po kayo. Okay? Kasi hindi po lahat ay nandito po sa inyong libro. So sa inyong exam, sa inyong mga quizzes, ay madalas ay wala po dito sa inyong libro. Kaya pagka nakabase lang po kayo sa libro, ay sigurado po na hindi nyo po mape-perfect ang inyong quizzes o ang inyong mga exam. Si Aisha ay nagulat na kapag ang propeta ay nagnais magsagawa ng ghusl, so ito po ang paraan na nabanggit ni Aisha na paraan ng pagligo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay unang muna niyang hinuhugasan ng kanyang mga kamay. So ang unang hinuhugasan ng propeta bago siya maligo ay kamay muna. Hinuhugasan muna niya ang kanyang kamay. Ito po ang sunnah at hindi po obligado. Maghugas ka muna ng kamay. Pagka tapos ay hugasan ang masilang bahagi ng kanyang katawan sa pamagitan ng kaliwang kamay. So, di ba, hugasan mo muna yung dalawang kamay mo. And then, hugasan mo yung ari mo sa babae, sa lalaki, hugasan mo muna yon. Siyempre, pag umihi ka na muna. Then, pag hugas mo ng kamay, then hugasan mo ang yung masilang bahagi ng yung katawan. Okay? Kasama na rin sa likuran. Pagkatapos ay magsasagawa siya ng wudu. 3 beses niyang bubuhusan ang kanyang ulo. Okay? So, pagkatapos niya mahugasan ng masilang bahagi ng kanyang katawan, ay magsasagawa na siya ng wudu. 3 beses niyang bubuhusan. Okay, dito sa pagsasagawa ng wudu, ang ipagpapaliban niya dito yung paghugas ng kanyang paa. So, mamaya i-detalye ko po sa inyo na mabuti. So, hayaan niyo po muna na basahin natin ang nasa libro. 3 beses niyang bubuhusan ng kanyang ulo at kukuskusin ito ng kanyang mga daliri hanggang sa mga ugat ng kanyang buhok o anit. So, 3 beses niyang magbubuhos ng tubig. Okay, magkukuskus siya hanggang sa kalubluban ng kanyang buhok. Susunod dito ang pagbuhos ng tubig sa buo niyang katawan. Then buong katawan nabubuhusan na. At kapag minsan ay umuusog siya at hugasan muli ang kanyang mga paa. So ganyan po, magsisimula po sa kamay, sa ari, din sa ulo, pababa ang paghugas sa pagligo po. Si Ubayd bin Umair ay nagulat na noong nalaman ni Aisha na si Abdullah bin Amr ay nag-utos sa mga kababaihan na tanggalin ang tirintas ng kanilang mga buhok, siya ay nagsabi. So yung may mga babae kasi may mga tali kasi ang kanilang mga buhok. So inutusan ni Amr o ni Ubayd na o na si Abdullah bin Amr ay inutusan niya ang mga kababaihan na tanggalin yon kasi gusto niya kasi makapasok talaga yung tubig sa kaloob-looban. Siyempre ang buhok ng babae iba po sa buhok namin. Kasi yung buhok ng babae, hindi po sapat yung 3 buhos lang ng tubig. Hindi po aabot yan sa ilaliman. So, nakapagtataka siya, Ibn Amr, sabi niya, ay mag-utos sa mga kababaihan na tanggalin ang tirintas ng kanilang mga buhok kapag sila ay magsasagawa ng ghusl. So, sinagot siya ni Aisha radhiyallahu anha, ang pinakabatang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi na lang niya ipinag-utos ang pagpapagupit sapagkat ito ay mas madali? Sabi niya kung papatanggal pa niya yun, so bakit hindi na lang niya utusan yung mga babae na tanggalin na lang buhok nila? Kasi alam na ngang mahirap na basahin ang buong buhok ng babae sa kaloob-looban. So medyo si Aisha, medyo nagalit dito. Ang sugo ng Allah at ako ay nagsasagawa ng ghusl mula sa isang lalagyan at nagbubuhos lamang ako ng tubig ng 3 ulit
mula sa aking mga kamay, sa aking ulo na hindi tinatanggal ang tirintas ng buhok. So yung tali ng buhok ay hindi na tinatanggal. Ang importante, mabuhusan niya ng 3 beses. So dito sabi ng ating mga ulama, sapat na mabuhusan ng babae ang kanilang buhok kahit na hindi ito mabasa sa kaloob-looban ng kanyang buhok. Sapat na po yun kasi po, ang buhok ng kababaihan ay makakapal po. So, ibig sabihin, pag nabuhusan na ng 3 beses ang kanyang ulo ng tubig, so sapat na po yun. Kahit na hindi po mabasa ang kaloob-looban ng kanyang buhok. Sa paggamit ng sabon sa pagligo, tapusin muna ang pagsasabon at paghugas ng buong katawan kasama ang buhok. Pagkatapos ay magpatuloy sa pagsasagawa ng wudu at ang buong pagligo. Ang paghugas ay maaaring sa paggamit ng shower o kaya gayon pa man, ang paghugas ay hindi dapat isagawa sa loob ng mga tub o kaya siyempre gagamitin ulit yun na ang tubig ay may ipon sapagkat ang tubig na kanyang ginamit ay hindi na dalisay. Siyempre ginamit mo sa pagligo yun eh. Okay, so hanggang dyan lang po yung kanyang tinalakay dito po sa pagligo. Ngayon, palalawakin natin. Mayroon pong 2 uri ng pagligo. So, nandyan na po sa inyong libro mga kapatid. So, yan lang pong laman ng kanyang tinalakay dito sa libro to. So, mayroon pong 2 uri ng pagligo. 2 uri, 3 uri. 3 uri po ng pagligo. Mayroong pagligo na obligado. Mayroong pagligo na sunna, voluntaryo, kapag ginawa mo may gantimpala at kapag hindi mo nagawa ay wala kang kasalanan. Pangatlo, may pagligo na mubah. Ibig sabihin, normal lang. Pag naligo ka, wala kang gantimpala. So, ano yung ligo na obligado? Ano yung mga ligo na obligado na maligo tayo kapag nangyari ito sa atin? Yung una po, paglabas ng similya. Ibig sa pamagitan ng pagtatalik o sa pamagitan ng panaginip. Yung sperm cell, pag lumabas ito sa babae at lalaki, o kaya ay lumabas ito sa pamagitan ng panaginip dahil ikaw ay nagipagtalik sa panaginip, paglabas mo ay may lumabas na sa'yo, so obligado po na maligo. Hindi po tanggap na hindi po tayo maliligo. So yan po ang una sa obligado ay ang paglabas ng similya. Pangalawa na naobligahan na maligo ay ang babaeng dumating sa kanila ang kanilang dugo sanhin ng regla o sanhin ng panganganak. Kapag dumating sa kanila ang dugo, sanhin ng regla o sanhin ng panganganak, pagkatapos dito ay maliligo po sila. Kinakailangan din ng maligo mula sa sitwasyon ito. So pangalawa ay ang pagdating ng regla o tinatawag na haid o pagdating ng nifas o dugo sanhin ng panganganak. Pagka natapos na po ito, ay obligado na po maligo si sister mula sa dugo sanhin ng regla o sanhi ng panganganak. Pangatlo na obligadong maligo, hindi na po tayo magsasagawa dito sa sarili natin, kundi isasagawa po ng iba. Ito po yung pagligo sa patay. Ang pagligo po sa patay ay obligado po yan sa atin na paliguan natin yung patay. Hindi po pwede na ilibing natin na hindi po siya napaliguan. So ang pagligo po sa patay ay kabilang po sa mga wajib na paliguan. Pero hindi siya wajib aini. Ibig sabihin siya ay fardu kifaya. Ano ibig sabihin ng fardu kifaya? Ang ibig sabihin ng fardu kifaya, sapat na po na ang ilan sa atin ay mapaliguan niya yung patay sa atin na Muslim. Pag napaliguan na po yung namatay na Muslim, sapat na po yun, hindi na po tayo naobligahan. So ibig sabihin ligtas na po tayo. Pero kung pinabayaan natin yung namatay na yun ng Muslim at hindi natin pinaliguan, so magkakasala po tayo. Pero kung ang namatay ay non-Muslim, hindi tayo naobligahan na paliguan yun kasi hindi niya po karapatan sa atin yun. Ang may karapatan lang sa atin na paliguan natin ay ang namatay na Muslim. Maliban dito, ay hindi na po obligado. So ang obligadong maligo ay ang paglabas ng similya sa pamagitan ng pagtatalik o panaginip, pagdating ng regla, o kaya ay dugo sanhin ng panganak. Pangatlo ay ang pagligo sa patay. So mga obligado po na ligo yon. Ngayon, dito po sa ligong ito, kapag ba ako ay naligo sa obligadong ligo, kailangan ko pa bang magudo ulit pagkatapos ko maligo? Kinakailangan ko pa bang magudo ulit pagkatapos ko maligo? So dito ay pwede po. Pwede po kayong hindi na po magudo pagkatapos na maligo. At mamaya po, ididetali ko rin po kung ano po yung paraan na sunnah na dapat natin gawin kapag tayo po ay
maliligo. So, ibig sabihin, pag ako ay naligo, na mula sa ligo na obligado, yung ligo ko ay mula sa pagtatalik, o kaya paglabas ng sibilya dahil sa panaginip, o kaya ay dahil sa regla si sister, o kaya ay dahil sa panganganak, so maliligo siya mula dito, so kahit hindi na po siya maligo pagkatapos, ay hindi na siya magudo. Sapat na po yung ligo niya, then magsala na siya agad. Yun ay kung ang kanyang ligo ay obligado. Ngayon ay dadako tayo sa kung sakali ang kanyang ligo ay sunna. Ano po yung mga sunna na ligo? Ang mga sunna po na ligo, pero bago yan, meron kasing ipinasok ang ilan sa ating mga ulama na obligado daw na ligo. Pero ang totoo, hindi po siya obligado. Sunna lang. Ano yung pagligo sa araw ng Biyernes? Yung pagligo sa araw ng Biyernes, may nagsabi sa Jumaa, may nagsabi sa ating mga ulama na obligado daw na maligo sa araw ng Biyernes upang isagawa natin ng Salatul Jumaa. Pero ang totoo po ay sunna. Hindi po siya obligado. At isa pa sa isinama nila na obligado rin daw na maligo, yung nag-Muslim, yung kayayakap lang po sa Islam. So meron din sa ating mga ulamang nagsabi ng pagligo ng isang yumakap sa Islam ay naobligahan na maligo. Pero ang totoo po ay sunna po. So yung nabanggit lang po natin kanina yung mga naobligahan na maligo. Yung pagligo po ng isang bagong yakap sa Islam o yung pagligo po sa araw ng Biyernes ay hindi po siya obligado, kabilang lang po yan sa mga sunna. Okay. Sa taong may regla, dadagdagan natin. Siyempre, hindi pa siya nakaligo. Bawal sa kanya na makipagtalik sa isang may regla o kaya ay may dugo sa ninang panganak. Bawal sa kanyang makipagtalik, bawal sa kanya na humawak ng Quran, bawal sa kanya na magtambay sa loob ng masjid, bawal siyang hiwalayan ng kanyang asawa sa panahon ng kanyang regla, kasi pag hiniwalayan siya ng asawa niya sa panahon ng regla, ay nagkaroon dito ng opinion ng ating mga ulama kung counted ba yun. Kasi ang anak ni Umar radiyallahu anhu na si Ibn Umar ay inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na balikan niya ang kanyang asawa kasi hiniwalayan niya sa panahon ng regla. Dahil ang pagkikipaghiwalay na ang babae ay may regla ay bid'a po yun. Bid'a ang hiwalayan ng asawa sa panahon ng kanyang regla. Kung gustong hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa para maging counted po, ay hiwalayan niya sa panahon na siya ay dalisay, ibig sabihin wala siyang regla. Bawal din sa babae na ito na magtawaf. Yung pagsasagawa ng tawaf ay pinagbabawal po sa babaeng ito. Bawal din sa kanya ang pagsasagawa ng sala at bawal din sa kanya ang pag-aayuno. Pero yung pagbabasa ng Quran ay pwede po sa may regla at may dugo sa hinang panganak. Pwede po siyang bumasa ng Quran. Dahil wala pong katibayan na ang babae na may dugo sa hinang regla o panganganak ay pinagbawalan silang bumasa ng Quran. Pwede po. Wala pong dalil. Ang bawal lang po talaga sa kanila ay hawakan ang Quran ng direkta. Pero kung hahawakan nila yung, halimbawa yung Quran na may takip ang kanilang kamay, so walang problema basta may takip ang kamay. Yan lang pong bawal sa kanila, direktang hawakan ng Quran. Pero yung babasahin nila yung Quran, walang problema. Mas lalo na yung mga dhikr, yung subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Walang problema. Yung Quran nga pwede mong basahin, yung pa kayong mga dhikr. Meron sa ating mga ulama ang nagsabi na bawal daw siyang bumasa. Maliban kung kailangan niya sa pag-aaral, kailangan niya mag-review, kailangan niya sa exam, kailangan niya sa pagtuturo. Pero kung ang pagbabasa niya ng Quran ay paghahangad ng gantimpala, ay hindi daw pwedeng magbasa ng Quran. Ito po ang pananaw ni Sheikh Al-Uthaymin at ilan sa mga huling scholar natin gaya nila Sheikh bin Baz rahimahumullah. Pero ang nakikita ko po na malapit sa tama ay hindi po bawal sa babae na magbasa ng Quran kahit na siya ay may regla. Ang bawal lang talaga sa kanya ay hawakan ang Quran. Pero yung junub, ano ibig sabihin ng junub? Yung katatapos na makipagtalik sa kanyang asawa. O kaya ay nilabasan siya ng similya o sperm cell. Ang tawag diyan ay junub. Bawal sa kanyang bumasa ng Quran at bawal hawakan niya ang Quran. Bawal sa kanya na bumasa ng Quran at bawal din na hawakan niya o basahin niya ang Quran. Ito siyempre kanina nabanggit natin na naobligahan siyang maligo. Pero ang tanong, soon na po sa kanya na maligo every magtatalik ulit. Halimbawa, katatapos siya maligo, din mag round 2, ika nga. So magkakaroon ng round 2. So pag naligo siya ulit, ay soon na po sa kanya. Kasi hindi naman niya gagamitin yung ligo na yun para sa sala para sa pag-round 2 niya.
Okay, so yung mga lalaking malalakas, ay talagang magagawa nila yon. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakakarami siya sa isang araw. So, siyempre may mga lalaki rin na nakakadami sa isang araw. So, pwede siyang maligo pag gusto niyang umulit na makipagtalik sa kanyang asawa. At ganoon din, kapag nagkaroon ng pagtatalik at walang lumabas na sibilya, ibig sabihin, naipasok nung lalaki ang kanyang hari sa kanyang asawa. Ibig sabihin, walang nangyaring paglabas ng sperm cell. Ngayon, naobligahan ba sila na maligo? Opo, kahit na walang lumabas. Basta naipasok yung ari sa ari ng babae, ng kanyang asawa, kahit isang pasok lang ganyan, kahit na walang lumabas, ay naobligahan po silang maligo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi na, "Idza massal khitanu bil khitan faqad wajaba al-ghusl." So, kapag nagsalubong na yung dalawang ari, kasi kaya nga tinawag ng propeta na khitan, tinutuli rin yung babae. So, natalaki ko na po yan sa aking YouTube channel at sa aking page, na ang babae ay tinutuli rin po. Pero hindi po obligado sa kanila ang pagtutuli, kundi ito ay sunna lamang. So, kapag nagkaroon ng pagtatalik at kahit isang beses lang naipasok at wala pong lumabas, ay naobligahan pa rin po sila na maligo. Ngayon ay naunawaan natin ngayon yung mga bagay na dapat iwasan ng babaeng may regla at yung mga pwede niyang gawin, at yung ganun din sa lalaki o babae na junub, kung saan naobligahan silang maligo, na sunna sa kanila na maligo kapag sila iuulit sa pagtatalik. Ganun din po yung babae, siyempre. Yung babae, sunna rin sa kanya na maligo ulit pagka uulit sila sa kanyang asawa. At sunna rin sa kanila, itong mag-asawa, bago sila matulog, na magsagawa muna ng wudu kahit na hindi sila magsasala, kahit na hindi sila maliligo. Okay? At bilang kaalaman po sa inyo mga kapatid, itong regla at saka yung junub, kung saan naobligahan sila na maligo, ay may mga paniniwala na bawal daw sa kanila magputol ng kuko, bawal daw sila magluto, bawal silang tabihan. So, wala po katotohanan. Yung may regla, sa panahon ng regla, pwede ka magputol ng kuko, pwede ka magluto. Hindi po katotohanan, wala pong katotohanan na isusumpa kayo ng anghel. At bawal din daw na kasama mo yan. Wala pong, ang mga bawal lang po, yung mga binanggit ko po kanina. Pero yung pagputol ng kuko, pagsusuklay, meron pang mga paniniwalang ganun, pati pagsusuklay, bawal sa may regla o bawal sa junub, yung katatapos na magipagtalik. Wala pong katotohanan. Ano na lang magiging itsura nyo pagka hindi kayo magsusuklay, at kung napahaba pa yung regla mo at inabot ng 10 days, ay magiging ano ka na, hindi na may drawing, magiging Albert Einstein na yung buhok mo, wala nang suklay-suklay. So hindi po, pwede kayo maggupit, pwede kayo magputol ng buhok, pwede kayo magputol ng kuko, pwede kayo magluto. Okay? So kahit na umaga na kayo nakaligo, at ibig sabihin, hindi po kayo nakaligo kagabi, at siyempre sa buwan ng Ramadan, tanggap pa rin po ang inyong fasting kahit na umaga na po kayo nakaligo. Halimbawa sa may regla, o kaya ay bagong nagipagtalik sa kanyang asawa, bagong kasal sa buwan ng Ramadan, then nagising sila umaga na sa pagtatalik. Ika nga, yung babae rin, nagising sa umaga na pero hindi siya nakaligo, tanggap po ang kanilang fasting hanggat hindi pa sila kumakain. Basta nakapag-intention sila kagabi na sila ay magfa-fasting. Pagdating ng kinabukasan, maligo po kayo at obligado po yun, kasi hindi po tanggap ang sala na kapag hindi po kayo naligo. Maliban kung walang tubig. At pag-uusapan po natin kung sakali na wala pong tubig. Ngayon ay dadako tayo ngayon sa mga sunnah na maligo. Ibig sabihin, hindi obligadong maligo dyan. Pero kapag naligo po kayo, may gantimpala. Anong mga gawain yun? Pagka pinaliguan mo yung patay, kasi yung pagligo sa patay, obligado. Ako na naligo sa patay, sunnah sa akin na maligo. Pagka naligo ako, may gantimpala ako. Pero pag hindi ako naligo, kasi pinaliguan ko yung patay, ay wala akong kasalanan. So ang pagligo ko, mula sa pagligo ko sa patay, ay ito po ay sunnah at hindi po obligado. Ang pagligo po sa araw ng Eid, Eidul Fitr at Eidul Adha, sunnah po na maligo tayo sa araw ng Eidul Fitr at ng Eidul Adha. Pag naligo po tayo sa araw na yan, ay may gantimpala po tayo at hindi po siya obligado. Ang pagligo sa
pagdating sa miqat, pag pupunta ka sa Makkah para magsagawa ng Hajj o magsagawa ng Umrah, pagdating doon sa miqat, kung saan tayo ay magsisimulang mag-intensyon, okay? Ay sunna po na maligo tayo doon. Sunna po na maligo tayo doon. Pang-apat po, sunna rin na maligo kapag tayo ay papasok po sa Makkah. Kapag tayo ay papasok sa Makkah, ay sunna po na maligo po tayo. Panglima, hindi ko na po binabanggit yung mga dalil para hindi po masyadong mapahaba. Sunna rin po na maligo tayo sa araw ng Arafah. Sa araw ng Arafah, sa buong mundo ay magfa-fasting. Sa mga nag-hajj ay pupunta po sila sa Arafah. So sunna po sa mga nag-hajj sa araw ng Arafah na sila ay maligo po sa araw na yan. Yun namang may sakit na tinatawag natin na dugo, yung babae, hindi na po napuputol ang kanyang dugo. As in, dire-diretso na po yung dugo niya. Ang tawag po doon ay mustahada. Ang sakit, ang tinatawag doon ay istihada. Ngayon, kung hindi na po napuputol ang kanyang dugo, ay sunna po sa kanya na every darating yung sala, ay maliligo siya. Every darating ang sala, ay maliligo siya. Hindi po obligado na kinakailangan niyang maligo sa tuwing darating ang sala. Siyempre, yung dugo niya hindi na napuputol. Sakit na yun . Ang naobligahan lang naman, yung may regla. Pero kung sakit yun, ay sunna lang po sa inyo na maligo po kayo sa tuwing darating ang sala. At ang pangpito na nabanggit natin kanina ay sunna po na maligo sa tuwing matapos makipagtalik. Ganun din, sunna rin na magudo pagkatapos makipagtalik. Kasi ang pag-udo daw, ayon sa sabi ng ating mga ulama, ito po ay nagbibigay lakas kapag katapos makipagtalik, tapos naligo ka at nagudo, ay magbabalik ang iyong lakas. Yan. So, konting kaalaman po sa mga may asawa at sa mga plano pang mag-asawa. Hindi po obligado yun yung maligo sa tuwing uulit po kayo magipagtalik, kundi yun po ay sunnah. Pag ginawa niyo po yun ay may gantimpala. At pangwalo ay sunnah po na maligo kapag po kayo ay nawalan po ng malay. At yun po ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung siya nawalan ng malay, siya po ay naligo. At hindi po obligado, halimbawa na-collapse po kayo, then na siyempre sira ang wudu mo sa time na yan. Ngayon, kung maliligo ka dyan, yan po ay sunnah. At kabilang po dito ay ang pagligo po sa araw ng Biyernes at ang pagligo po ng bagong yakap sa Islam. Ayon sa ibang ulama, yung dalawa na yun, yung pagligo sa araw ng Biyernes at pagligo ng bagong yakap sa Islam ay obligado daw. Pero isinasama po natin ito sa listahan ng mga voluntaryo o kaya ay sunnah na ligo. Ngayon, yung ligo na sunnah, sapat na ba na maligo ako at hindi na ako magudo? Hindi po. Magkaiba po ang ligo na obligado. Ang ligo na obligado, sapat na po yun kahit hindi na ako magudo. Pero yung sunnah na ligo, kagaya ng ligo ng Biyernes, ligo ng Idul Fitr at Idul Adha, ligo mula sa pag namatay, pagligo ko doon, hindi po sapat yun. Kailangan po pagkatapos ko maligo, magudo po ako. Pero pagligo ay obligado, sapat na po na maligo ako at hindi na po ako magudo. Basta ligo ko ay obligado. Mayroong pangatlong uri ng ligo, ito ay ligo na mubah. Ano yun? Yung araw-araw na ginagawa natin. Pupunta ka sa trabaho, papasyal ka, may aatinan ka mga okasyon, di maliligo ka muna. So, mubah yun. Okay, so hindi naman uri ng pagsamba yun. So, ginagawa natin araw-araw yun. Okay, so yun ay mubah at walang gantimpala kapag ginawa natin yun. Ngayon, ano ang paraan ng pagligo? Nagkasundo ang mga ulama na bago maligo, magudo muna. Bago maligo, ay magsagawa muna ng wudu. So, anong unang gagawin natin? Kapag ang ligo mo ay obligado mula sa pagtatali, kung mula sa regla, kinakailangan magkaroon ka ng intensyon. Kinakailangan magkaroon ka ng intensyon na ikaw ay maliligo mula sa regla o kaya ay mula sa pagtatalik. Kasi pag naligo ka, na para lang magtrabaho, pero galing ka sa pagtatalik, o maliligo ka mula sa regla, pero ang intensyon mo sa pagligo mo ay para mabango ka, hindi po tanggap yun. Kahit magsala ka, hindi po tatanggapin. Kaya kinakailangan magkaroon ng intensyon na ikaw ay magdadalisay mula sa regla, mula sa panganganak mo, o kaya ay mula sa pagtatalik. Kinakailangan magkaroon kayo ng intensyon. Hindi kagaya sa voluntaryo, kahit hindi ka nagkaroon ng intensyon, tanggap po ang ligo. Then pagka nakapag-intensyon ka na, unang-unang gagawin mo, hugasan mo ang kamay mo. Yan po hugasan ang kamay. Then, huhugasan mo ang masilang bahagi ng katawan, yung ari mo at saka sa likuran. So, linisin mo muna yan. Gamit ang kaliwang kamay. Pagkatapos, ay magsagawa ng wudu. At ipagpapaliban natin ang paghugas sa paa.
Pangatlo ay simulang mag-wudu. Okay? Pero dito, ang sunna po talaga siyempre ay sa mga gawain ay ang pagbigkas ng bismillah sa wudu at saka sa pagligo. Siyempre sa loob ng CR, hindi mo na mabibigkas yan. At wala pong binabasa na particular na dua sa babaeng pagkatapos. Regla niya ay may dua para sa pagligo niya. Wala pong dua ang regla. Hindi po, wala pong mga binabasa ang mga babae pagkatapos ng kanilang regla. Diretso na puligo. Ngayon, pagka nagudo na po kayo, ipagpapaliban niyo po ang paghugas sa paa. Ipagpapaliban niyo po yan. So ngayon, kukuha ka ng tubig, nagkapagudo ka na, maliban sa paa, hindi nahugasan, and then maligo po kayo. So dapat iwasan nyo na pong mahawakan ng masilang bahagi ng inyong katawan, o makaihi, o makadumi, para po sapat na po ito para hindi na po kayo magudo pagkatapos maligo. Okay? Then, maligo na po kayo, 3 beses nyo bubuhusan ng inyong buhok. Yung babae, 3 beses, kahit na hindi po nabasa ang buong buhok nyo kaloob-looban, sapat na po yung 3 buhos sa tubig. Hindi po obligado yung sabon. Kahit na naligo po tayo na walang sabon, walang shampoo, basta nabuhusan ng buong katawan ng tubig, sapat na po yun, tanggap na po ang ligo na yun. Tanggap na po ang ligo na yun kahit na hindi po nabuhusan, ay hindi po na sabunan o na shampooan yung ating buhok. Kasi wala namang shampoo at sabon noon eh. Siyempre kung may sabon, may shampoo, siyempre mas mainam para kung mas komportable tayo at mas mabango. Then, pagkatapos mong mahugasan ang buong katawan, so pwede na kayong magsagawa ng sala. Pero kung nakautot kayo after nyo maligo, so kinakailangan nyo magudo. O nakadumi kayo, nakaihi kayo after nyo maligo ng ligo na obligado, dapat sana hindi ka na mag-wudu. So dahil nakautot ka, so kinakailangan mong magwudu ulit. Kung sakali na may lumabas na sperm cell na bakas lang, yung mga tira-tira na lang, so hindi nyo po kailangan na maligo. Magwudu lang po kayo. Ganun din sa babae, may nakita siyang patak na dugo after niyang maligo, hindi niyo po kailangan maligo ulit. Okay? So, hugasan mo lang yung basilang bahagi ng katawan mo, yung ari mo, and then magwudu ka lang ulit. Hindi mo na kailangan maligo pa ulit. Ito yung mga bagay na dapat ninyong malaman kaugnay sa usaping ito. Pwede bang maligo na magkasabay ang mag-asawa sa isang paliguan kahit na siya ay may regla? Oo, pwede. Pwede silang maligo sa isang paliguan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga asawa ay naliligo sila sa isang paliguan. Pwede pong magsabay sa pagligo at hindi po ipinagbabawal na kinakailangan ay hindi po nakikita ng bawat isa yung kanyang basilang bahagi ng kanyang katawan. So yan po mga kapatid. So yan po ang kabuuan ng talakay natin na may kaugnayan sa batas ng pagligo. So inshallah naunawaan niyo po ang paraan ng tamang paraan ng pagligo, ano yung mga dapat na gawin, ano yung mga obligadong mga ligo at iba pang mga batas na may kaugnayan dito. So inshallah abangan po ninyo kung sakali naman na walang tubig, walang pangwudu, walang panghugas, yan po ang susunod na tatalakay natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. At naway marami po kayo napulot ng kaalaman sa tinalakay ko ngayon at marami po sa tinalakay ko ay wala po sa inyong libro. So kaya dapat nakapag-take note kayo, maaari na ang inyong mga quiz at inyong mga exam ay dito makukuha sa mga hindi ko po nabanggit sa inyong libro. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.